Sa hapunang iyon na itatag ang banal na Eukaristiya na kung saan dumaloy na parang isang ilog ang pagpapala at grasya ng Diyos. Mga kapatid ko sa Jesucristo, nagsimula na ang Triduo Pascual na kung saan 3 araw nating pagnilayan ang misteryo Pascual ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan lahat tayo ay hinihikayat na isabuhay at gawing ating buhay ang misteryo Pascual na ito. Dahil alam natin na sa pamagitan ng misteryong ito, tayong lahat ay binigyan ng Diyos, ng kaligtasan mula sa pagkalipin natin sa sala at sa kamatayan, sa pamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang hindi natin alam sa pagdiriwang na ito sa huling hapunan? Taon-taon andito tayo. Siguro, curious tayo kung sino si Pedro, sino si Juan, sino si Andres, at sino naman si Judas sa 12 apostolo na pinili ng simbahan ng inyong komunidad para sa mga araw na ito. Mga kapatid, sabi nga sa pasiunang komentaryo, ngayon ay pinapapakita sa atin ang pag-ibig na umuudyok sa atin upang maglingkod. At alam natin ang pag-ibig na yan ay sa simula pa ay kasama ng Diyos. At siya ang salita ng Diyos. Sabi ni Juan, ang Ebanghelista. Ang pag-ibig na ito ay nagkatawang tao. Sa pamagitan ng Espiritu Santong lumukob sa pinili ng Diyos na isang birhen na ang pangalay Maria na taga Nazaret. Si Jesus ay nagkatawang tao. Inako niya ang ating pagkamakasalanan kahit pa na siya ay Diyos. Inako niya ang ating pagkamahina dahil gusto ng Diyos Ama na magkakaroon tayo ng panampalatayang puno ng sigla at buhay na hindi lamang tayo mahuhulog na lamang sa ating pagkamahina patungo sa kasalanan. Si Jesus ay nagkatawang tao upang ipapakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos Ama. Ang bawat isa sa atin, kung gaano pa ka-problematiko ang iyong buhay, ang iyong pagkatao, lahat tayo ay pinapakitaan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak kung paano magmahal at umibig na tapat at may katotohanan. Dahil alam naman natin na ang pag-ibig ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kapayapaan at katiwasayan sa ating kalooban at ng ating kaisipan. At alam natin na kung sinong nakaranas ng pagmamahal ng Diyos
Siya'y walang ibang gagawin, kundi tularan ang anak ng Diyos. Paano? Ang maglingkod. Kung sinong umibig ay marunong maglingkod sa kanyang kapwa at sa lahat ng taong ibinigay ng Diyos sa kanya. Hindi lamang po kami mga pari ang tinawag upang maglingkod dahil sa pagmamahal namin sa Diyos at sa simbahan, kundi lahat tayo. Dahil tayo ay pinili ng Diyos bilang isang bayan na maging saksi ng kanyang pagmamahal at pag-ibig na tunay sa buong sangkatauhan. Sabi nga noon kay San Justino, isang martir, nagtatanong ang mga Romanong pagano, bakit ang isang komunidad na iyan ay puro na lang masaya, mapayapa, matiwasay, parang palagi na lang nagdidiriwang sa kanilang buhay. Sabi naman ni San Justino, dahil sa sila'y nagmamahalan. Dahil sa naranasan nila kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa buong sangkatauhan. Kaya kahit gaano pa kahirap ang buhay bilang isang Kristiyano noong sinaunang panahon, masaya, mapayapa, puno ng katiwasayan ng kanilang kalooban at kaisipan, handa sila na harapin ang mga pagsubok sa buhay at pagsubok sa kanilang pananampalataya. Sabi nga ni Juan sa Ebanghelyo, sa pagdiriwang na ito, oras na, alam na ng ating Panginoon na dumating na ang oras, ang kanyang panahon upang ialay ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng tanan, para mabigyan tayo ng kalayaan at kapayapaan, na walang takot sa kamatayan, kundi masigasig tayong harapin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng wakas ng bawat panahon ng isa't isa. Oras na. Oras na. Oras na upang tayo'y magbigay papuri sa Diyos. Hindi lamang sa ating salita, kundi pati na rin sa ating gawa. Sa pamamagitan ng paglilingkod, sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng pagpapatawad. Dahil alam naman natin, isa sa mga apostolo ay magiging traidor ng Panginoon. Hindi lang traidor na para bang hindi naging tapat sa kanyang pagmamahal, kundi ipagkakanulo pa hanggang sa kamatayan. Mga kapatid, kahapon tinanong tayo, Guro, ako po ba? Ako po ba ang magkakanulo sa iyo pagkatapos mong ibinigay sa akin ang lahat-lahat na sa iyo? Ako po ba? Guro, ako po ba? Ito yung mga tanong ng mga apostolo kahapon. Habang sila ay kumakain, sinabi ni Jesus na isa sa inyo ang siyang magiging traidor at ako'y ipagkanulo. Kahit 3 taon na naglalakad kasama si Jesus, nakita niya at naranasan ang pagmamahal ng Panginoon, nakita niya at naranasan kung paano ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal. Hindi lamang sa kanyang mga disipulo na tagasunod, kundi sa lahat ng nangangailangan ng kanyang pagmamahal. Tinanggal ni Jesus ang una niyang kasuotan. Ibig sabihin,
Tinanggal ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan upang maging alipin ng sangkatauhan sa pamagitan ng paglilingkod at paghuhugas ng paa. Sino nga ba ang naghuhugas ng paa ng kanilang mga Panginoon, kundi ang mga alipin? He took the form of a slave. Siya naging isang alipin upang tayo'y mapaglingkuran at maipakita sa atin sa pamamagitan ng gawa kung paano maglingkod na puno ng pagmamahal at pag-ibig. Sabi ko kahapon na sa isang kaibigan, alam mo ba, mahirap maging pare. Bakit, Father? Kahit gawin mo pa ang lahat na mabuti sa iyo, meron pa ring naiinggit sa kabutihan mo. Ganun din sa ating Panginoon. Kahit pa ibinigay ng Panginoon ang lahat ng kabutihan ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, marami pa rin nainggit sa kanya dahil sa kabutihan iyon. Anong gagawin, Father? Sabi ko, it's part of life. You could not please everybody. Kaya mga kapatid, sa inyong paglingkod, isipin niyo muna na ang paglilingkod ninyo ay katulad ng Panginoon na puno ng pag-ibig. Kung may naiinggit man sa inyo, sa inyong paglilingkod, huwag kayong mabahala. Dahil alam mo na isinasabuhay mo lamang ang pagmamahal ng Diyos sa iyo para makita ng iyong kapwa kung gaano siya kamahal ng Diyos. Sana nga po, ganun tayo sa ating sariling pamilya. Nung nandun ako sa Brazil, sabi ng isang pamilya doon, alam mo ba, Father, yung tatay ng isang pamilya, pagkatapos ng huling hapunan, pag-uwi namin sa amin, ako din, kasama ko ang aking asawa at 4 na anak, gumagawa kami ng huling hapunan. Ako ay nagbibigkis din at puhugasan ang paa ng bawat membro ng aking pamilya. Bakit? Gusto kong makita ng aking mga anak na sila'y pinaglilingkuran ko dahil mahal ko sila. Kaya minsan naantig yung kalooban ko. Bakit? Hindi natin inasahan na may ganoon na tao na ipapakita ang lahat ng kanyang pagmamahal upang ito'y maging halimbawa din ng kanyang mga anak sa darating na panahon. Sana'y ganoon tayo. Sana'y magkaroon din tayong ganitong klaseng tradisyon sa ating sariling pamilya. Hindi ito gaya-gaya, kundi gagawin natin, gayahin natin, dahil ito'y nakakabuti sa atin. Lalong-lalo na sa mga bata sa henerasyon natin ngayon. Na para bang marami sa kanila na hindi na marunong magsilbi sa kanilang mga magulang. Kaya sana, mga kapatid, sa pagdiriwang na ito, paramdaman natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa isa't isa sa atin. Amen.